Come on, Sol. Tinatawag ko si Sol para lumabas kasi dadaling ko siya sa taas. Pero parang ayaw niya. Ayun, very good. Very good boy. Halika na, para tayo sa taas. Lika, lika, lika. Lika, Sol. Come here. Ay, bumalik doon. Come here. Come on, Sol. Come on. Come on, lika na. Ay, pambira. Iba talaga ugali nitong asom to. Mas gusto niya doon talaga sa cage niya. Pagka nakakita siya ng threat or parang natatakot siya or what, basta takbo siya dyan. Kaya ang gagawin ko ay susuotan ko siya ng leash. Leash, kung mahanap ko, nawawala na naman yung leash ko. Ayun. Dito. Okay, come here. Come here, Sol. Come on. Come here. Pero pag nilagyan na yan ng leash, ay sumusunod na siya kahit wala masyadong pressure. Sige. Basta nakasuot na. Halika na. Come on. Come on, Sol. Hindi ko siya naloko. Pero kapag nakasuot na talaga, ay, ang hirap abutin kasi dyan eh. Pinahirapan mo pa ako, Sol. Halika. Mahirapan pa ako ng asun to. Teka. Layo. Ay, nako, mas lalong nilalayo eh. Teka. Ako eh, ayoko na ng ganyan pa, baby. Hindi ka na, baby. Lika na. Laki-laki mong aso eh, para kang damulag. Lika dito. Uy. Ay, nako, paikot-ikot sa akin. No! Here! Yan. Sige, papasukin ko. Here, Sol, here. Here. Come here. Come here, Sol. Ay, maluwag. Come here, Sol. Come here. Yan, very good. Good boy. Mahirap lang talaga mag-handle na ganitong dog kasi malakas sila. Ay, paikot-ikot sa akin. Okay, sige. Whoops. Wait. Slowly. Huwag ka na sumama. Baka mahulog ka pa. Madulas. Basa. Hindi. Madulas. Huwag ka pa panik. Okay. Sol lang. Delikado kasi. Kung si Adam pumanik dito, baka madulas. Medyo may konting lumot-lumot na rin dito. Yun. Very good. Okay. So, ikikip ko siya sa leash para habang naglalakad kami dito, ay malapit lang siya sa tabi ko. And marirecall ko siya. Ay, may poops pala doon. Ay, may poops pala dito. Mambira. Walang nakakapanik dito kung dito mga aso eh. Ayun. Anyway, nga pala, kwento ko sa inyo. Habang pinapamiliarize ko lang si Sol dito, kahapon may nag-message sa akin at tinawagan ko kasi pinapa-adapt sa akin ang isang Dogo Argentino. Yung Dogo Argentino na yon ay isang babae na 1-year-old pa lang. So parang nag-hit na siya 2 beses and hinihintay pa yung 3rd hit. And yung may-ari gusto niyang ipastad kay Sol yung Dogo Argentino na yon. I would prefer din, kung akin yung Dogo Argentino na yon, ay ipapa-crossbreed ko sa iba. Let me explain. Pumuna tayo, Sol. So let me explain, yung Dogo Argentino, ang ganda nung aso. So Dogo Argentinos are about the same size compared dito sa mga ganitong Cane Corso. They're about the same build, pero mas stocky ito ng konti. And yung kanilang purpose, mga Dogo Argentino, ay mga guard dogs din. Dinevelop siya early 1900s. And ang kulay niya talagang puti. Ang problema sa kulay puting mga aso ay dehado yon. Maraming mga daladalang recessive genes yon. Kaya 10%, biruin mo, 10% ng mga Dogo Argentinos ay bingi. Bingi talaga. Oo, kahit sabihin nyo sa kanila, hindi nila maririnig. Kasi bingi sila. So, yung Dogo Argentino, yung deafness,
Usually related din yan. May mga relations ang deafness sa mga white dogs, lalo na mga albino dogs. Basta may may kinalaman siya doon sa genes ng white coat color. Parang may siya, parang meron silang relation. Ngayon, yung aso bukod sa Dogo Argentino siya. Wala naman siyang deafness, no. Pero ewan ko lang kung napatest niya. Pero yung aso niya, sige, umalis ka na sa akin. Eh, kung hindi kasi hindi ko hinawakan to si Sol, dumidikit sa akin. Eh, ang baho-baho niya. Kasi 2 beses pa lang naligo ito during the almost 100 days na nandito siya. Kasi pag pinaliguan ko, hihiga-higa din naman sa madurdumi. And healthy naman yung coat niya because of SDN. Kaya hindi naman ako nag-worry na magkaroon siya ng mga skin problems. Wala siyang skin problems. Ang problem lang, ako yung may problem kasi babaho ako. Hindi pa ako nakaschedule maligo. Oo, ano pa bang araw ngayon? Tuesday? O, Wednesday pa lang ngayon. So, etong si Sol, gustong-gusto nung owner ng Dogo Argentino na ito yung magsustad kay Sol, sa aso niyang Dogo. Eh, ang ganda ng Dogo. Iniisip ko, kapag stinad nga naman yung Dogo Argentino dito kay Sol, malamang sa hindi, yung mga problema niya sa genetics ay mababawasan ng hindi hamak. Ibig sabihin, yung predisposition ng mga Dogo Argentino sa deafness, malamang mamamask yun ng mga genes ng Dogo, tawag dito, Cane Corso, Cane Corso. Kasi wala naman silang ganong klaseng predisposition. Ngayon, ang problema pa ng Dogo Argentino ay allergic sa chicken tsaka beef. I tried to investigate kung totoong allergic nga yung Dogo. Kasi ang ganda kukunin ko na sana Pero sabi ko kung may allergy sa chicken and beef, mahirapan ako. Wala naman ako ibang papakain doon. At saka pagka-allergic kasi mga aso, ang daming mga medications, ang daming hassle. Kasi nga, hindi siya normal. So, hypersensitivity ng kanyang immune system, kung kaya't yung mga proteins galing sa chicken and beef nilalabanan ng katawan, akala ng katawan ay mga foreign invaders or mga proteins nga na, sige, pakawalan ko nga ito. Sige, nakawala ka na. So, pagka hypersensitive, layo ka na muna sa akin. Lakad-lakad ka naman dyan. Pambira. Itong batang to batang-bata talaga. Yan, lakad-lakad ka muna dyan. Dapat turuan din natin yung mga anak natin na maging independent at hindi masyadong clingy sa magulang, Anyway, so, problema ako doon. Kaya sabi ko, ba't hindi mo sinabi sa akin na yung ipapa-adapt mo pala? Kasi pumayag na ako Ba't di mo sinabi sa akin na ganyan parang problema? Kasi dati daw sinubukan niya mag-SDN, nagkaka-rashes pa rin. Tapos pinadiagnosis sa vet niya, talagang hypersensitivity talaga. May allergies talaga sa beef and chicken. Pero pag pinapakain, poops na naman, kaka-poops lang ito. Poops na naman, kaka-poops lang nito dun sa labas kanina. Anyway, yung kasi nga ito, kumain nga ito kahapon ng lupa kagabi. Ayan, sira ang dumi. Kumain kasi ito ng lupa. Tapos, the day before, kinain niya yung bulok na SDN. Akala ko, bagong lagay ni Ate Annalyn. Ayun pala, nung isang gabi pa pala, isang araw pa pala yun. Ayan, siraan siya. Anyway, yung Dogo Argentino, mahirapan ako doon. Sabi ko, ba't di mo sinabi sa akin na yan pala ang problema? Ang tanging lunas lang na ginagawa niya, pag pinapakain niya ng lamb, pero after a while pa rin daw, ay nagra-rashes pa rin at nagbe-breakout pa rin kahit lamb. So, ang ginagawa daw niya, konting pork and rice. Pero kapag naparami raw yung pork, ay nag-breakout na naman yung aso. So, ang daming problema. Ngayon, tinatanong ko baka pwede fish, pero di ko sure. Yan, sige. Kasi kain ng lupa, basura, bulok. Kulit kaya kagabi hindi masyadong naubos yung SDN niya. So anyway, sabi niya alagaan na lang daw niya. Yun nga, medyo mataas nga. Gumagastos siya sa veterinarian, sa mga gamot, para doon sa condition ng Dogo Argentino niya. Ganun pala ang mga Dogo Argentino.
Wala pa akong experience mag-alaga or mag-train ng Dogo Argentino. I mean, train na kami, pero yung mga trainers ko, ako hindi. And yun pala ang problema sa mga Dogo Argentino. Di ba, sobrang macho nila, sobrang nakakatakot yung mga Dogo Argentino, talagang malalakas silang aso. They're supposed to be hunters ng mga boar, and mga puma. Alam niyo yung puma, para mga jungle cats yan, or wild cats na malalaki. So, yun pala ang problema. Dahil nga sa pagiging purebred nila and nakafocus sa aesthetics, di ba? Ginawang puti lahat ng mga aso, inalis lahat talaga ng mga pigments sa breeding program, sa breeding pool or gene pool, ay naging mahina sa genetics yung aso. Malakas siya sa physical, pero yung genes niya mahina. Mahina yung kanyang lahi or yung genetics. So, yun pala ang problema sa Dogo Argentino. Pero sabi nung owner ng Dogo Argentino, ay pag nag-heat, papastad pa rin niya kay Sol. And it's a good idea kung gusto mo talaga mag-breed from that dog. Ang ganda ng aso. Pero yun lang talaga, weak ang genes in general ng mga Dogo Argentino. Kaya, ayun. Maganda lang siya tignan. Pero ako, alam ko na yun na pag puting aso, mahina yung balat niyan. Mas prone sila sa sunburn, of course heat stroke, kasi walang pigments na nag-absorb. Kasi yung mga pigments niya nag-absorb yan ng ultraviolet rays, yung mismong sunlight, kaya nakakabawas sa init yung mga pigments. 'Di ba? Kahit yung mga maiitim ang balat, ilagay mo sa araw, bilad mo sa araw, medyo hindi sila mabilis mapagod kumpara sa mga mabilis ma-exhaust naman na mga puputi ang balat. Di ba yung mga anak araw nga, yung mga tinatawag ng mga albinos, ay meron silang problema kapag nabibilad sila sa araw. Talagang torture yun para sa kanila. Naalala ko yung sa X-Men. Panood mo yun? Sino ba yung character na yun na albino, nagtatago lang sa dilim. Anyway, sayang, sayang, asawa mo dapat yun eh. Dapat magiging partner ni Sol yun dito sa bahay. Kung lagay ko siya doon sa may harapan, ang ganda ng aso. Pero ako kasi, as much as possible, syempre ikikip kong mga dogs, ay yung mahirap kasi mag-alaga ng mga ganung mga aso, ang dami mong gagastusin. So of course, if you're going to breed dogs, wag ka na mag-breed kapag may mga problema sa genes. Pag may problema, ako ayoko mag-breed ng mga mutant dogs. People like pugs, people like exotic bullies, people like alam niyo yun, yung mga dogs na parang hirap na huminga, hirap na maglakad, hirap na sa buhay. Pero dahil akala nila cute, yun ang tingin nila, cute mga aso, ay binibreed para makabenta ng marami pa. Binibreed ay may mga diferensya. Syempre, may diferensya, diba? Parang hindi na dapat binibreed yon sa suma total. Unless, i-cross mo ngayon sa dogs na very healthy naman ang genetics. Ibig sabihin, walang mga problema sa genes. Kaya kapag inasawa niya yung may problema ang konti, ay maaaring i-mask niya. Eto, example, di ba meron ako dating inadapt na alabay or yung Central Asian Shepherd na si Rigor. Pina-adapt sa akin yun, ang payat, tapos pipilay-pilay, meron siyang hip dysplasia. Nung pina-x-ray ko, meron siyang bilateral hip dysplasia. Sayang yung aso, such a good character, such a good dog, pero may pilay nga lang. Ngayon, napaganda ko siya sa SDN, kagaya ng ginawa ko dito kay Sol. So, after a few months, ang ganda na ng aso, dinala ko sa resort. Pero eventually namatay siya dahil may mga stray dogs, may mga asong kalye doon sa resort, paikot-ikot doon, nagkalat ng mga garapata. And yung mga garapata may dala-dalang Ehrlichia at saka Babesia, may dalang mga blood parasites. Namatay si Rigor at saka yung isa ko pang Australian cattle dog at the same time halos because of blood parasitism na ang bilis ng epekto sa kanila. Siguro hindi ganun katibay yung mga breeds nila sa mga blood parasites. Ngayon, na-breed ko yung si Rigor. Sinubukan ko lang, breed ko dun sa isa ko pang inadapt na aso, si Molly, na isang German short-haired pointer naman, babae yon, payat-payat din nun, butot balat yung dumating, tapos pinaganda ko rin ng SDN dog food, the best dog food in the multiverse kasi yon. Kaya gumanda si Molly, ang ganda-ganda niya talaga,
Tapos ang ganda ni Rigor, puwera lang dun sa hip dysplasia. Brinid ko, in-AI namin, artificial insemination. Nagkaanak ngayon ito si Molly. At totoo yung naging aking theory na hindi naman naipasa yung hip dysplasia doon sa mga puppies. The puppies now are nasa mga 2 years old na kahit isa sa kanila wala namang hip dysplasia nor any sign na meron silang lameness or limping, wala. So they're all healthy, big dogs, ang ganda, very agile, magagaan yung mga dogs na yan. Yung isa nandito sa isang kaibigan namin, si Dindo Bustamante, inaalagaan niya yung isang puppy ni Rigor. Tapos yung isa, yung si Mocha, nagkaanak yun ngayon kay Ragnar, nandun sa site. May mga puppies ako from that. So naging lolo na si Rigor, kay Ragnar. Ang naging tatay naman ng mga puppies, si Ragnar. Yung aso ko naman na crossbreed din ng Caucasian Ovcharka and Belgian Malinois na si Bukol. Napafollow niyo pa ba? So ayun, no. Anyway, pagka may mga genetic problems talaga yung mga dogs, mahirap. I would say if your dog has a predisposition or mga genetic problem, kahit na allergies lang, wag niyo na i-breed. Parang awa niyo na, wag niyo na paramihan yung mga ganung lahi unless i-cross nyo sa isang dog na talagang totally walang ganong problema para yung ma-produce nilang puppies ay hindi rin magkaroon ng ganong klaseng problema din. Kundi, kawawa din naman yung magiging owners ng mga puppies na yon dahil they will have to deal with all of that hassle na hindi naman necessary. Diba? So, if you're a breeder, let's produce sound, healthy dogs. Crossbreeding. I think kung hindi kayo open sa crossbreeding, pag-aralan niyo po yung science behind crossbreeding. Huwag na kayong mag-stick dun sa old school philosophies or old school beliefs na purebreds are the best dogs. They're not. Purebreds are not the best dogs, but there are best dogs. There are super dogs na purebreds. But there are also crossbreeds and mixed breeds na mga super dogs talaga. Alright, so that's my bit for today. Baba na kami ni Baby Sol. Come on, Baby Sol. Baba na tayo. Laki na ni Baby Sol, oh. Oh, ganda ng puwet mo, ah. Hindi na mabuto. Ganda na ng puwet ni Baby Sol. At saka ang ganda niya maglakad, no? Parang sexy na. Hindi na mukhang kalansay na naglalakad. Sige, let's go. Baba na. Bauna daw ako. O, dahan-dahan, baka madulas tayong pareho. Sabi ko na eh. Dahan-dahan, slowly. Good, slowly. Good boy. Go. Slowly. Yan, kailangan tinuturo din sa ASEAN na slowly. Kundi, hulog kayo pareho. Slowly ang command. Ika. Come on. Slowly. Very good. Hindi nagmamadali. Pero actually, kung hindi siya naka-leash, nagmamadali ito. Very good boy. O, inside na, ha? Okay, mamaya na ulit at may mga tao dito. Pasok ko muna sa cage inside. Very good.